Hey guys, gusto mo ng iPhone 17 Pro Max pero 5,000 pesos lang po yung budget nyo. Eto po guys, ang Nubia B80 design na mayroon mong formang iPhone 17 ngayon. Lakas maka iPhone 17 po ng kanyang design para sa may napaka-budget friendly lang po na presyo. Less than 5,000 ko lang po siya nakuha sa may TikTok noong nakaraang sale sa may 42516 na version. Meron siyang 6.75 inches na merong IPS LCD display with 900p na resolution. Naka 120 Hz yung kanyang refresh rate. 1,000 din sa peak brightness. Expected na to guys para sa may ganyang presyo. Same din po ng maraming mga smartphone ngayon. Meron din po siyang additional na extra button sa kanya para sa mga shortcuts po natin. Pero para sa akin medyo gaming ko po yung ganitong klase ng mga features dahil pang shortcut lang naman siya. Ang mas makapakinabangan po natin mas maganda po. Kung maglalagay po tayo ng 6,000 mAh na battery kaysa po maglagay ng additional na button dito. Dito po sa may build quality niya, all plastic lang yan syempre. With headphone jack, Type-C na charging port, kaso naka-single speaker lang siya. Ang medyo masakit pa dito guys, meron po siyang 50 megapixel na main camera. Ang kaso ang pangit naman po ng quality. Napakalabo at hindi po sa sharp. Mas maganda pa po yung camera ng Infinix Smart 10 dito guys sa mas mura, na basically naka-single camera lang din naman yan, na merong 50 megapixel. Talagang pinilit lang po ni Nubia na gayahin po yung design ni iPhone. Kaya po siya naglagay ng triple camera dyan, kahit fake lang naman yung iba. Kaya sigurado yung bibili lang po ng ganito klase ng smartphone. Yung gusto lang po ng iPhone 17 Pro Max sa design. Pero pagdating po sa may full specs niya, at lalo-lalo nga po sa may camera, ilagapak po ito guys. Para sa may around 5,000 na presyo ngayon. 5,000 mAh yung kanyang battery with 22.5 volts sa charger. Sakto lang naman yun guys para sa may less than 5,000 na presyo ngayon. Ang hindi po sakto dito is yung kanyang processor. Then naka-Unisoc T7280 nga po siyang processor. Nakasing lakas lang po ng maraming smartphone ngayon sa mga less than 4,000 na SRP. Kaya medyo mahina po yung processor niya para sa may gintong presyo po ngayon. Kahit pang Mobile Legends, medyo mabibitin kayo dito guys. Mataas nga yung kanyang storage, mahina naman yung processor. Actually, okay naman po ang Unisoc na processor na yan, kung sa around 3,000 lang po na presyo. Pero para sa may around 5,000, medyo negative yan guys. Makakapaglaro naman kayo dito guys sa Mobile Legends. Pero sa nyo, pang casual gaming lang yan. Hindi siya pwede ng pang matagalan. Dahil makakaramdam nga po kayo ng konting lag sa kanya. Dahil lang isang problema mo po ng smartphone na to, medyo mabagal po yung kanyang storage type. Hindi po siya naka-UFS. Naka-eMMC2 lang po yung kanyang storage type dito. Kaya medyo mabagal po yung mga application na bubuksan natin. Compare po sa ibang smartphone sa may around 5,000 din po, meron na po silang mga UFS sa storage. Na kahit po mabagal yung processor nila, medyo mabilis po silang gamitin. Di mabilis nga po yung storage type na nakalagay po sa ibang smartphone ngayon. Dahil tulad nga po dito sa may Call of Duty Mobile, medyo mabagal siya mag-loading. Pag po ito guys yung lalaroin natin, di medyo mabagal na po yung kanyang storage type. Kaya kung sakaling balak nyo pong bilhin yung smartphone na to, siguradong design lang po yung pinaka maganda po sa kanya. Pero yung kanyang overall na specs, medyo mahal po siya guys. Para sa may around 5,000 or kulang 5,000. Kung gusto lang po natin ng magandang design. Pero pagdating po sa may camera, sa may processor, kasama rin po sa may gaming, sigurado mabibitin po kayo dito guys. Mas okay pa guys yung Nubia Music Pro na lang po yung kunin natin. Mas mura po siya at halos same specs lang po ng B80 ngayon. Tapos meron pa nga po siyang mas malakas sa speaker, si Nubia Music Pro, kaysa po sa may Nubia B80 design. Same processor lang po sila, same display lang din po halos. Malaki lang po ng konti itong bago. Saka sa may megapixel po ng camera. Pero sa may presyo po, nasa less than 4K lang po siya. Minsan less than 3.5 pa pagka nagsisale. Lamang lang po sa may storage itong bagong version. Itong si B80, di naka 256 nga po siya. Compare nga po sa may Nubia Music Pro na 128 lang. Pero para po sa may presyo, lagwas 1K din po yung difference nila sa kanilang mga presyo ngayon. Kaya po para sa may 5,000 pesos, wag na po kayo magpapadala dahil lang po formang iPhone siya. Dahil siguradong pagpapalit niyo po yung magandang specs para lang po sa kanyang design. Doon nga po tayo mabibitin sa kanya. Pero kung ito yung gusto nyo, ayan po guys, formang iPhone 17 Pro Max siya. Pero yung kanyang specs, syempre sobrang layo. Mas okay pa kung meron po kayong budget na around 5,000 ngayon. Magdagdag ka na lang guys ng higit 1,000 pesos. At makakabili na po tayo ng Infinix Hot 60 Pro na meron po mas magandang specs compare po sa may bagong smartphone ni Nubia. Kung meron ka lang din naman guys, around 5,000 nga po na budget, bakit ka pa bibili ng Nubia na smartphone na yan? Kundi sale lang naman po yung binayaran sa kanya. Mas okay guys, bumili ka na lang ng isang smartphone na
Halos same specs lang naman na 'to. Kumbaga ang mataas lang po sa kanya, yung kanyang storage guys. Compare nga po dito kay Poco, na nasa around 3K lang po siya guys. Pero meron ka ng smartphone. Tapos meron ka pang pambili ng smartwatch po na mula kay Halo. Ito po siya guys, oh. Nasa around 2,000 po yung presyo ng smartwatch na 'to. Makakabili ka ng isang smartphone, makakabili ka guys ng isang relo. Compare po dito kay Nubia, na yung presyo po nito, presyo na po ng dalawa na to guys. Ito guys, pakita ko lang po sa inyo. At by the way nga po pala guys, magpapag-giveaway din po ako ng Poco C71 ngayon. Lahat po ng magko-comment dito sa may video natin, may chance pong manalo ng Poco C71 ngayon guys. At wag po kayo mag-alala, kung sakaling hindi ko man manalo ngayon, hindi lang po yung isa yung pamimigay natin. Dahil tatlong Poco po yan guys, ayan o. Tatlong smartphone po yung pamimigay natin. At pakita ko lang po syempre muna sa inyo yung smartwatch ni Halo. Ito po siya guys. Ang pangalan po ng relo na to is ito yung Watch 4. Watch 4S. Yan. Yan guys, so kung papansin nyo, napaka-premium niya. Para sa around 2,000 pesos nga po na presyo niya. Yan guys, so napakaganda niya. Maganda po siyang partner ng kahit anong smartphone natin dahil nga po may connect naman siya through Bluetooth. At dito po natin makikita yung mga notification natin kung sakaling hindi nga po natin gamit yung smartphone natin. Ayan siya guys, so napaka-simple lang niya. And yet, napakamura lang. At ang maganda pa sa ganitong klase ng mga smartwatch cases, napakatagal po niyang malobat. Compare po sa Apple Watch, saka po sa napakamahal na watch po ni Samsung, saka po ni Apple, na umaabot po ng 10K. Pero yung mga battery life po nila, mas matagal pa po itong si Halo, na umaabot nga po ng 1 linggo. Compare po dun kila Apple, na yung mga battery life lang po nila, umaabot lang po ng pinakamatagal na po guys yung 2 araw, kung hindi nyo nga po gagamitin. Hindi na po guys yung mabilis na review natin ng Nubia B80 design. Yan guys, so pangalan pa lang, syempre mukhang design lang po yung binayaran natin sa kanya. Mas okay pa bumili ka na lang ng ganitong klase ng smartphone. O kung ayaw mo naman ng Poco, eto guys, meron din Tecno na mas maganda at mas mura sa kanya. Compare po dito. Ito pong specs ng Tecno, halos same lang din po nitong ni Nubia. Kumbaga malaki lang po yung kanyang storage. Compare nga po dito na merong 128 lang. Pero yung presyo naman po nito, nasa around 3,000 pesos lang. Compare nga po dito na nasa 5,000 po yung kanyang presyo. Hindi na po guys yung mabilis na video natin. Thanks for watching.